Okay guys, mayroon tayo ditong si-service na American Home, no? So ang problema nito guys, ayan no, E3 error, no? So ito po ay American Home automatic washing machine. So nandito tayo ngayon sa Golden City, Santa Rosa, Laguna. No, so ito po ngayon ang ating troubleshoot kung anong problema ng E3 error pagdating sa American Home automatic washing machine. So ayan no. So sa marami na tayo kasing na-encounter ng mga E3 sa Sharp, sa Midea, no. So dito naman American Home, no. Ngayon titingnan natin kung anong maging makikita natin dito na problema pagdating sa E3 error ng American Home, no. So yan, binubuksan lang po natin yung ating service nating washing machine, no. So para makita natin kung anong problema nito. Ayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At asahan nyo, marami pa tayong mga videos na ilalabas, no, about automatic washing machine. More than 300 videos na nailabas na natin. Pero marami pa rin talagang hindi nila nasusundan yung problema ng mga washing machine. No, kung kayo po ay baguhang technician, panoorin nyo lang yung mga videos namin. Marami kayong matutunan dyan. No? Sa mga nagdi-DIY, hanapin nyo lang kung anong problema ng washing nyo. Nandyan sa mga videos namin. Sim lang naman yung mga problema. No? Yan. So ito guys, bubuksan natin yung top cover. No? So mayroong 4 na screw ito. Mayroong 2 sa likod, mayroong dito 2 sa gilid. No? Kapag natanggal nyo na yan, pwede nyo nang iangat yung pinaka top cover. Kapag natanggal nyo yung ayan. Ito guys, oh. Ayan, testingin muna natin, no. Ayan, angat natin. Ayan, angat. Ayos lang natin, no. Ayan, so ito pag-angat nyo guys, yung dito na portion, luwagan nyo lang para di mahatak yung wire. Ayan. So, buksan natin itong nandito sa ilalim, no? So yung ganitong model guys, nandito yung nakalagay yung sensor, yung inlet valve, at saka yung door switch nandito nakalagay. Nandito rin yung bump switch or bump sensor. Yan yung kulay puti guys na naka-usli dito sa ilalim, yun yung drum sensor. So una natin checkin dahil sa ganitong model, no, first time natin buksan yung ganitong model. Tingnan natin to dito sa harapan. Baka mayroon itong lead sensor dito or lead switch kung tawagin. Yung tulad ng Midea, no? Kasi ang Midea mayroon silang lead sensor na nilagay or lead switch na nandito sa may board, no? So titingnan natin to kasi bago to natin, kumbaga first time natin ma-encounter yung ganitong modelo ng American Home, no? So latest model ito ng American Home, no? Ayan. So titingnan natin. Ito yung board. Buksan natin, tingnan natin, silipin natin. Ayan, so ito yung board niya. So far wala siyang lead sensor dito, no. So wala. So board lang talaga ang nakalagay dito, no. So ayan, babalik natin, no. Ayan. So wala siyang lead sensor dito. Ayan. So ibalik muna natin guys para checkin natin yung ibang portion. Ayan. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, North Cherry Repair Shop, or nandyan sa aming cellphone number. Pwede kayo mag-text, no? Kung gusto nyo magpa-service sa amin. Ang home base po namin, Santa Rosa, Laguna, no? So kung kayo po ay malapit sa Santa Rosa, Laguna, pwede namin kayo i-service, home service. Kayo po ay home service, no? So bihira kami nagtatanggap ng service sa shop, no? More on home service talaga kami. Ayan. So yan yung team natin, no? 3 yung kasama natin kapag nag-home service tayo, no. Ayan. Para mayroong tagahawak, may tagabuhat, no. So yun. So ang function natin dito magbibideo. Ayan. So babalik lang muna natin to guys. No? So hindi na natin i-cut yung video, no, para masundan nyo kung paano ito i-check. Ayan. Next natin guys, buksan natin tong panel dito sa ilalim. Ito yung mga checkin natin dito. Ayan. I-unscrew lang natin to. Maraming brand kasi na nandito nakalagay sa ilalim, yung mga inlet valve, sensor, saka yung drum sensor. Yung iba naman, doon sa likod, ma-access mo na. Hindi mo na kailangan tanggalin yung top cover.
So dito, nandito siya sa ilalim, no? So yan. Yan. So yan, sisilipin natin yung pinaka door switch, no? Kasi nandito yung door switch, guys. Yung parang relay na maliit. Mayroong relay siya dito sa ilalim. Yung door switch. Yan. Ayan, no? Dito sa may pinaka ilalim. Para siyang relay, guys, door switch na kung saan kapag close open mo yung pinto. Bali na yung ano yata eh. Ito, yan. Yan, o yan. Dapat matutulak niya kapag nag-close open. Kasi napansin natin, guys, yung portion ng pintuan na attack sa kanya, nag-close sa kanya ay basag na, no? So, ibig sabihin, guys, hindi na gumagana yung door switch nito kasi wala nang magtutulak doon sa parang relay. Ito, guys, oh. Wala na siyang magtutulak dito kasi basag na yung dulo ng pinto. So, ang gagawin na lang natin, i-disable na lang natin to kasi basag na yung pinakadulo ng pinto, no? Yung nag-close doon or yung tumutulak sa kanya. So, ang gagawin natin, guys, alisin na lang natin to. I-disable na lang natin to kasi basag na. Hindi na nakaka-connect. O bagay, hindi na siya nakakatulak. Ayan. So, tingnan natin kung isa ito sa nagkukos ng E3 error pagdating sa American Home. So, yan. So, yan gagawin natin, guys. Itatap lang natin to, yung dalawang wire na nanggaling doon. Tatap na lang natin. Yan, tatap natin para tingin natin kung ito ba ang nagbibigay ng error. O, yan. Yan, tatap natin. No? Ayan. So, ang gawin natin, guys, testingin muna natin. Tingnan muna natin kung gagana na siya, no? Saksak muna natin. Tingnan natin kung gagana na ba, no? Ayan. Tingnan natin, guys, kung hindi na mag-error, no? So, yan. So, yan. So, nag-error pa din siya, no? So, ibig sabihin, hindi lang dito ang problema, no? So, in-next natin, guys, checkin natin yung sensor, no? Ayan. So, ito, check natin yung drum sensor niya. Continuity natin. Ito po yung drum sensor, guys. No? Yan, ito po. Yan. Yan yung drum sensor. So, good naman. Walang problema, no? So, hindi lang door switch ang problema nito. No? Ayan, double check natin yung drum sensor. Ito yung puti. Lahat ng washing na non-inverter, mayroong ganito. Drum sensor. Ayan. So, good naman. Wala dito. No? So, ito na direct na natin yung pinaka-door switch niya. Pero, tinesting natin, nag-i-error pa din. So, next na natin, guys, yung water level sensor. Checkin na natin. So, ito po yung water level sensor nito, no? Ayan. Checkin natin to. Natin ako ba tayo isa yan, Ben? Yung isang kapon yan, sana. Ayan. Kinuha natin doon kayo, no? So, ito yun, no? So, ito, guys, ang water level sensor nito, guys. Bago din, no? 3-pin na maliit. 3-pin ito, no? Hindi to siya common. Hindi common yung sensor nito. Yan, no? 3 pin. Ayan, ito ang 2 pin natin, hindi umubra. Yung mga pang whirlpool, yung pang sharp natin, hindi umubra. 3 pin pala ito, no? Ayan, no? Salpakan sana natin ng 2 pin para ma-check. 3 pin pala. So, no? First time natin ma-encounter itong ganito kaliit na 3 pin. Tapos, dikit-dikit yung ngipin, no? So, yan. Ang gawin natin, pukpukin na lang muna natin, guys. No? Wala tayong pamalit. Wala tayong pang-testing, no? Para ma-identify natin kung ito ang problema. So, ang gagawin natin, pupukpukin muna natin to. Baka nag-stuck lang. So, dito, guys, hindi pa natin alam kung anong value nito kasi first time namin ma-encounter yung 3-pin na ito. No? Na ganitong sensor. No? Hindi pa natin natitest to kung ano ang exact value nito. No? So, later on siguro, maglalabas tayo ng videos para dyan. Pero, first time kasi natin na-encounter. So, ayan, testingin na natin. No? After natin mapukpok, yan, tingnan natin kung mag-error pa, no?
Ayan. So, subukan natin. Testing ulit. Testingin natin. Lagay sa spin. Tingnan natin kung iikot siya. Natakba. Ayan. So, wait lang natin guys. No. Yan, yun yung maganda kapag marami kayo nagsiservice kasi kahit hindi nakailagay yung ano, pwede yung testing. Yan o. Ayan. Naka-spin program yan. Antay lang natin, no? Tingnan natin kung iikot siya. Bagong labas. Yan, ito yung sensor niya, no? So, bago ito guys. Bagong sensor. 3-pin. 3-pin na maliit. At saka yung socket niya, iba. Yan. So, mayroon naman ito guys sa online. Tingnan namin. Mayroong nabibili nito. Parang nasa 400 or 500 yata. Yan. Online. So, di lang natin sure yung mga original na price nito kung magkano. No? Hindi pa tayo nakapag-order nito. So, malalaman natin later on. So, wait lang natin guys. No? Kasi countdown pa yung oras ng pag lagay natin sa spin. So, yan. Waiting tayo. No? Hanggang ma-reach niya yung spin time niya. Ayan. Pero so far guys, wala na siyang error na nilabas. No? Hindi na siya nag-error. Kasi kanina, pag start mo, nag-error siya. So, malamang nandito ang problema sa sensor. No? So, yan. Tayo lang natin. Kapag umikot ito guys, ibig sabihin, ang problema nito yung sensor. No? Nag-stuck yung sensor. Tingnan natin. Ayan. So, antayin lang natin umikot. Kasi counting pa po yung timer niya. Pababa. Yan. Pero napansin natin, humahatak naman na yung drain. No, yung pag-ikot na lang, yung antayin natin guys. Ayan guys, so pansin nyo, umikot na. No? Ayan, nag-spin na. Ayan. So, ibig sabihin guys, ang nag-cause ng A3 error, yung kanyang sensor. No? Itong nag-cause ng A3 error. So, ibig sabihin, kapag nag-A3 error yung ganitong model, ang problema guys, sensor. No? So, ito ngayon, dahil wala tayong pamalit, sinubukan lang natin siya pukpukin, no? Pinukpok natin, baka nag-stuck. So yun, gumana naman, no? So ayos na. No? So nag-stuck lang yung kanyang water level sensor, no? Kasi yung mga itong sensor, guys, bihira na yung sira ito eh, yung mga itong style. No? Parang tulad kay Sharp, daw bihira na sira yan, no? Ilan lang yung nasira na ganong sensor. Ayan. So ibig sabihin, guys, ayos na po siya, no? Ayan, no? Iraran na natin siya. Okay na siya. Wala na siyang error na nilabas. So, nandun pala ang problema. Nag-stuck yung kanyang water level sensor. No? Sinabayan lang na yung door switch niya sira din. No? So, dalawang naging sira niya. Yung door switch niya, saka yung sensor. So, yung door switch kasi mag-error yan siya kapag umiikot yung drum. Ito naman kasi pag start pa lang, nag-error na. So, ibig sabihin, wala kagad command doon sa kanyang sensor. No? So, yan. So, yan guys. Okay na siya, no? Wala na siyang error na nilalabas. So, maayos na po siya. So, yun po ang naging problema, guys. Nakita natin, no? So, ganun po yung sa troubleshooting ng ating washing machine. Ayan, nagkarga ng tubig. Talagang hindi natin, iba-iba ang problema, no? So, mas maganda talaga yung actual na troubleshooting. Ayan. So, kaya minsan nakakaano talaga, no? Iba-iba ang error na nilalabas. Hindi pari-pariho yung problema ng unit, no? Tulad yan, A3. So, sensor pala ang problema. Tapos, tingnan natin, may problema din yung door switch. Okay, guys? Maraming salamat sa panood. Bye-bye!